Magandang umaga sa ating lahat. So ako ngayon ay mag-uulat tungkol sa paksang mga theoretical na batayan sa pagsusuri ng mga teknik. Ako ay kabilang sa miyembro ng pangatlong pangkat. So, teknik ng pagsasalin. May 18 teknik ng pagsasalin na inilahad ni Newmark sa kaniyang 2 aklat na ginamit na batayan sa pagsusuri. Ang unang teknik ni Newmark na kanyang inihayag ay ang transference o adaption. Hiram na salita o loanwords. Ang loanwords ay salitang hiram na ang ibig sabihin ay paglilipat o paghihiram ng mga kultural na salita mula sa pinagmulang wika patungo sa tunguhang wika nang walang pagbabago ng spelling. Particular, mahalaga ito sa mga salitang peculiar o tangi sa kultura lamang ng pinagmulan ng wika makikita o ginagamit. Ang halimbawa nito ay ang salitang wikang Italian na salitang pizza na ang pag isinalin natin sa wikang Filipino ay ito ay pizza. So wala siyang pinagbago, walang pinagbago ng spelling at walang pinagbago ng tunog. Ang pangalawa naman ay ang cake. Pag isinalin natin sa wikang Filipino ay ito ay magiging cake. So wala pa rin pinagbago. So mahalaga ito dahil madali nating nauunawaan o madali nating natutukoy ang isang bagay dahil ito ay hindi nagbabago ayon sa kaniyang pagsalin, ayon sa wikang ginagamit natin kung ito man ay nanggaling sa Italian, pag isinalin natin sa wikang Filipino, ito ay walang pagbabago. So madali nating mauunawaan, madali nating matutukoy ang kahulugan ng isang salita. Pangalawa, ang isahang pagtumbas o one-on-one. Likas sa ating mga Pilipino na magsalin ng salita na base sa pagtutumbas salita sa salita, pagsasalin mula sa salita. So ngayon, lalong-lalo na sa mga taong baguhan lamang sa pagsasalin, karaniwang ginagamit nila ito yung pagtutumbas one-on-one o salita sa salita, pagsalin sa salita. So ang halimbawa nito ay ang French, Omnium Jardin. Pag isinalin sa wikang Ingles, a beautiful garden. So pag sinalin na naman natin sa Filipino, isang magandang hardin. So makikita mo sa slide na isinalin talaga yung salita mula sa wikang French patungo sa wikang Ingles hanggang sa wikang Filipino na one-on-one, isa-isa sa ang pagsalin. Galing sa salitang A o letrang A sa wikang Ingles, naging isang. Ang ibig sabihin ng A ay tumutukoy sa bilang. Isa. Pagdating sa ating ito ay tumutukoy sa isang bagay. Isang magandang hardin. Ang pangatlo naman ay ang through translation. Katumbas ng salitang hiram o loan, translation. Saling hiram. So, ang saling hiram o loan translation na ginamit na napaggamit sa pagsasalin ng karaniwang populasyon, dalawa o higit pang salita na masaya o natural na nagsasama. Pangalan ng organisasyon o kaya institusyon na salita. So, ang katumbas ng salita ay mayroon din silang pagkakapareho sa hiram na salin o loan translation. Ang example nito halimbawa nito ay ang brainwashing o paghuhugas isip. So makikita mo riyan, defense mechanism, organismo pananggalang, French Committee on Trade and Development, New York. Makikita mo dyan na mayroon silang pagkakahawig sa one-on-one translation o isahang pagtutumbas o
loan word o transparent adoption, makikita mo riyan na mayroon talagang ginamit o katumbas ng saling hiram o loan translation na isinalin sa may mga salitang galing sa ibang salita o language o lingwahe na isinalin sa ating Filipino o ang isinalin sa wikang Filipino. So, ang mga halimbawa nito ang brainwashing, defense mechanism. Makikita mo talaga riyan na ang defense mechanism, mekanismong pananggalang. Sa mechanism, yung mekanismo. So, wala talagang literal na salin sa salitang mekanismo. Kaya ginawa lang na mekanismo. Ibinatay pa rin sa salitang kung saan siya nanggaling. Yung brainwashing, paghuhugas isip. Committee on Trade and Development or Committee Document. Meron din silang mga connection, yung mga pagkakapareho. Pero binago lang yung kaniyang spelling. So, ayun, dito nagtatapos ang aking ulat. Naway mayroon kayong natutunan na bagong kaalaman tungkol sa paksang ating tinalakay sa ngayong araw na ito. Yun lang po at maraming salamat. So, sa mga teknik na pagsasalin, isa sa mga teknik na pagsasalin ay naturalization o naturalization. Ito ay may pagkakahawid sa transference. Kapag sinasabi nating pagsasalin na transference, ito ay salitang hiram ngunit hindi nag-iiba yung spelling. So, sa naturalization, salitang hiram ngunit nag-iiba ng spelling. Dito, ina-adapt muna ang normal na pagbigkas at matapos na ang normal na morpolohiya sa target na wika, sa madaling salita, ang naturalization ay inaayon sa ortografiya ng wika. Isa sa mga halimbawa ng naturalization ay salitang Xerox. So, Xerox, salitang hiram. Pero kapag isinali natin sa pagsasalin na naturalization, Xerox pa rin siya pero naiba yung spelling. At isa rin sa mga halimbawa nito ay birthday. Birthday, di ba? Salitang birthday, ito ay salitang hiram sa English. So kapag isinali natin sa naturalization na pagsasalin, magiging birthday. Isa rin ang tono nito pero ang spelling lang ang hindi nagkakaiba. So, sa lexical na synonymy or lexical na synonymy, ito ay pagsasalin na ibinibigay ang malapit na katumbas o angkop na kasing kahulugan sa target na wika ng pinagmulang wika. So, sa lexical synonymy, ito ay pagsasalin na ibinibigay ang katumbas o kasing kahulugan ng wika. Halimbawa nito, old house. So, kapag sinasabi natin old, luma, house, bahay. So, katumbas din yun. Old house, lumang bahay. Isa rin sa mga halimbawa nito is old man, matandang lalaki. So, sa lexical na synonymy ay may angkop na kasing kahulugan. May angkop ang target ng wika. So, sa transposition na pagsasalin, ito ay tinatawag din na chef. O ibig sabihin ay may pagbabago sa gramatika. Sa mga halimbawa nito ay sa stone mill. Halimbawa nito ay stone mill kung saan kapag isinali natin sa salin na transposition ay
bato. So, gilingang bato, stone mill. Dapat sa stone mill, batong gilingan. So kapag inisali natin sa transposition, magiging gilingang bato. So, nagpalit ng posisyon. So, nagpalit ng posisyon ang isa sa mga halimbawa ng transposition. Isa rin sa mga halimbawa nito is the baby cried. So, the baby cried. Umiyak ang sampon. So, naiiba ang ayos ng pangusap. Uy, may pagbabago sa gramatika. Number 7 is modulasyon. Ang modulasyon ay isang pagsasalin na may pag-iiba ng punto de vista o pananaw sa pagbibigay ng kahulugan dahilan sa iba't ibang konteksto. So dito sa modulasyon, ito ay pagsasalin na may pag-iiba ng kahulugan. So masasabi nating kakaiba ang bawat kahulugan sapagkat dito ipinapakita na ang isang salita ay pareho ang kanilang ibig ipahiwatig sapagkat kakaiba lang ang pagbibigay ng katuturan nito. Halimbawa ay ang reinforcement. So sa pagsasalin sa modulasyon ng reinforcement, kung sa militar ito ay karagdagang lakas. So ibig sabihin, ang karagdagan means nagpasya or gustong tumanggap ng ibang tauhan or gustong tumanggap ng nangangailangan ng tauhan sa isang misyon, sa isang militar, o ito ay isang karagdagang lakas na sa mga materyales sa mga militar sa isang misyon. So sa edukasyon naman, ang pagsasalin sa reinforcement, ito ay pabuya o reward. So, dito sa pabuya o reward, halimbawa ay ang isang bata na binigyan ng pabuya o reward sa isang guro dahil siya ay nakakuha ng malaking puntos sa pagsusulit. So, binigyan siya ng reward sa kanyang guro. So, sa karagdagang lakas o pabuya o reward ay halos parang malayo ang kanilang ibig ipinahiwatig sapagkat sa modulasyon, iisa lamang ang salita na dapat ipinapahayag dito. At sa batas naman, ang reinforcement ito ay pagpapatupad or siya ang nagpapatupad ng batas. Okay, so number 8, cultural equivalent. Sa cultural equivalent, ito ang malapit o halos wastong salin or approximate translation na kung saan ang isang kultural na salita sa TW ay isinisalin sa katimbang ding kultura sa salita sa TW. So dito sa cultural equivalent, nakabatay ang pagsasalin sa isang kultura. Nakabatay ang isang ibig ipahiwatig sa isang kultura. Kung tayo ay Ingles or kung tayo ba ay isang Filipino. So maaaring iisa lang din ang ibig ipahiwatig sapagkat nagdedepende ito kung paano natin bigyan ng katuturan ang isang salita. So halimbawa dito ay ang coffee. Ang coffee ay isang salitang Ingles na kung sa Filipino nagiging merienda. So, iba't iba ang kanilang estilo sa pagsasalita or pronunciation sa isang salita, ngunit iisa lamang ang ibig sabihin nito, na ang tao ay panahon na para magmerienda. Okay. So, number 9, functional equivalent o functional na katumbas. Ito ay pagsasalin na ibinibigay ang higit na gamitin at tinatanggap na katumbas o kahulugan
tinatawag din itong pagdideculturalista ng wika or deculturalizing the language. So ang functional equivalent ay may pagkapareho din sila sa cultural equivalent dahil dito nagdedepende ang isang pagsalin sa isang kultura. Kung ikaw ba ay isang Ingles or ikaw ba ay isang Filipino. Maaaring iba-iba kasi ang ating pag-iintindi sa isang salita kung tayo ay iba-iba ang ating kultura. Halimbawa dito ay ang uncooked peanut. Ang uncooked peanuts, kung atin itong bigyan ng tamang katuturan sa ating mga Kristiyano, ito ay isang hilaw or hindi pa lutong mani. Sa halip na hindi pa lutong mani, ito ay nagiging hilaw na mani. So, kung sabihin nating uncooked, ito ay niluluto sapagkat hindi siya naluto. So, yan ang tawag ng uncooked. Pero dito sa pagsasalin sa functional equivalent, ang uncooked peanuts, ito ay nagiging hilaw na mani, no? Dahil yun rin ang kanilang nasanayan na kahulugan ng isang salita. Ako pala si Jahira Dondi, inatasang magulat sa descriptive equivalent or application, recognized translation or kinikilalang salin, addition, extension, or karagdagan. So yan po ang aking iulat sa inyo. So ang tatlo na yan ay ating alamin kung ano nga ba ang mga iyan. Ngayon, ang ating unang tatalakayin ay ang descriptive equivalent or application. Tinatawag itong application. Nang ibig sabihin ay pagbibigay katumbas na kahulugan sa pamamagitan ng definisyong naglalarawan, gaya ng paggamit ng non-phrase o adjectival clause. So, ang ibig sabihin nito ay ang paglalarawang katumbas. So, na inilalarawan yung kahulugan ng isang salita. Halimbawa nito ay ang shampoo. So, yung shampoo, inilalarawan natin yung kahulugan ng shampoo sa wikang Tagalog ay sabong panlinis ng buhok. So, yun yung paglalarawan natin sa shampoo, sabong panlinis ng buhok. So, yan yung halimbawa ng descriptive equivalent. Ang ibig sabihin ay paglalarawang katumbas na kahulugan. So, next naman ay ang recognized translation o kinikilalang salin. Ito ay pagsasalin sa optional at tinatanggap ng marami na salin ng anumang institutional na termino. So, halimbawa nito ay ang mayor. O ito ay so ang mayor ay familiar sa atin o tinatanggap ng karamihan. So, yan yung halimbawa ng kinikilalang salin kasi kumbaga is kilala na natin, ginagamit ng karamihan ang mayor na salita. Sunod na halimbawa ay ang signature or kung sa isalin natin ito ay ang lagda. So, yan yung halimbawa ng recognized translation. Ang sunod na aking tatalakayin ay ang addition, exhaustion or pandaragdag. Ito ay grammatical pangdaragdag ng salita sa salin upang maging malinaw ang kahulugan. Halimbawa nito ay no money o I have. Sa salin natin ito sa wikang Tagalog, walang pira. May pira ako, may pira ko. So, mula sa alinlangan. So, yan yung pag-aalinlangan, halimbawa. Yan yung halimbawa ng addition, exhaustion, or pagdaragdag. So, dinadaragdagan natin para ito ay malinaw at maunawaan ang kahulugan. So, yan po ang aking ulat ngayon. Maraming salamat po.
rubber doll lying on the floor belongs to Selma. So kapag paghati natin dito at isalin natin sa Tagalog ay magiging the beautiful, Tagalog ay ang magandang, gumang manyeka na nakahiga sa sahig ay kay Selma. So napapansin natin na ang bawat salita ay pinaghati-hati sa mga makabuluhang component o segment. At ang panghuli ay paraphrase o hawig. Ito ang tawag sa malayang pagpapaliwanag sa kahulugan ng isang segment pangungusap o talata. Tinatawag dito recasting of sentences at sinasabing pinakahuling o dapat gamitin ang tagasalin sapagkat malimit at mahaba pa ito sa original. Gawa nito ay decades had passed since Filipino restoration, so the initial impulse to rewrite Philippines history from the point of view of the Filipino. Mula sa chapter 1 ng Philippines, mula sa Renato Constantine. So kung isasalin natin siya sa Tagalog ay magiging marami ng taon at matagal na rin panahon simulan ang mga historiador ng Pilipino ay naramdaman ang pangangailangan na simulan ng isulat na muli ang kasaysayan ng kailangan isulat bangkay sa pag-anaw o pagtingin ng mga Pilipino. Sa paraphrase, malalaman natin ito sa paraan ng pagsulat ng talata o di kaya ibang pangungusap ay ginagamitan ito ng malayang pagpapaliwanag. Yun lang po. Maraming salamat. 16. Compensation or compensation. Ginagamit kapag ang pagkawala ng kahulugan sa isang bahagi ng parirala, pangungusap o talata ay natutumbasan o nabayaran sa ibang bahagi. Nangyayari ito kung ipagpalimbawang may kinakatas na salita sa isang pangungusap sapagkat ang kahulugan nito ay nabanggit na sa naunang pangungusap. Ang ibig sabihin nito ay kapag may isang salita ka na isinulat at isinulat mo ito ng pabalik sa kompensasyon, kapag binanggit mo na ang salita sa unahan, hindi mo na ito maaari pang banggitin. Number 17. Improvements o pagpapabuti. Pagwawasto sa mga grammatikal o typographical na pagkakamali sa UP, kaya't walang mali sa So, ang ibig sabihin nito ay ang pagwawasto sa isang pangungusap na may mga maling grammatikal na sa OT ay may pagkakamali pero sa simulaang lingwahe ay wala. Makikita sa ang halimbawa nito ay because experience told her that her mother was well to scold people at such moments. Dahil alam niyang magagalit ang kanyang ina kapag may mga ganyong pangyayari mula sa daw. Makikita natin sa nakasalunguhit na pangungusap na mali at sa pagsalin sa Tagalog ay mas lalo nating itong naintindihan kaysa sa Ingles na salita. Number 18. Couplets o couplets. Pagsasali na pinagsama ang paggamit ng dalawa, tatlo o higit pa sa mga pamamaraang nabanggit. Sa couplets naman ay ito na ang teknik sa pagsasalin na kung saan ang higit pa sa mga nabanggit na teknik sa pagsasalin ay ginagamit. Halimbawa nito ay Noel is not here. He went to John's birthday. Sa pagsasalin, wala dito si Noel. Nagpunta siya sa birthday ni John. Gumamit ng transposition at naturalisasyon. Makikita natin sa halimbawa ay gumamit siya ng transposition at naturalisasyon na hindi binago ang salita sa original na salita. At sa couplets naman ay ang pagsalin sa halimbawa ay
word by word for word na pagsasabi.